Magandang araw mga bro, welcome back to my channel, Miltech Vlog. Ito mayroon na naman tayong i-share TCL. So testing natin, plug in. Ayan, nag-on. So yan ang problema niya mga bro. Yan, tapos ganyan. So ganyan yung problema. So naka-standby ng matagal daw to. So yan yung ano. Tapos may ano pa, parang yung supply nito. So buksan na lang natin mga bro. So balik tayo mga bro, ito nabuksan na natin. So ito yung mainboard nya, silyado, nakadikit sa cover sa likod. So ito yung T-con nya. So pag ganito, may sigurado may supply yan, BGL. So subukan na natin may voltage check. Lagyan na natin. Yan. Siya nag-power. On natin sa switch. Pero sunod na yan. May backlight na mga bro. Subukan natin mag-voltage check. 12 volts. Yan, may 12 volts. So diretso tayo, BGH. Yan, meron nga bro, 25. VGL negative 6. It's VEE. Pasok nga bro. Itong VEE nasa 15. Yan, sok. Napababa HF, medyo mataas siya pa itong VGHF. Yan mga bro. So kompleto mga bro. UE 1.9 STB CKB. Kompleto yung supply mga bro. Silipin natin yung screen. Yan. Yan. So resulta to sa tagal naka-standby. Kanina meron pang horizontal ambar nung tinesting natin. Ngayon ito na naman yung yan. So ang gagawin natin dito mga bro, kompleto dito. So buksan natin, tanggalin natin itong frame kasi malamang mayroon, sigurado mayroon itong side pop. So doon tayo magano, baka yung supply ng BGL hindi nakarating dito sa ano, sa kanyang side COF. Post lang muna natin mga bro, balik na lang tayo pag natanggal na natin itong frame. Tuloy tayo mga bro. So ito na, buksan na natin. So mayroon siyang tatlong side COF. Ayan. So ang gagawin natin, silipin natin dito yung number ng COF. Yan o, mapapansin ninyo mayroong number. Yan o, baliktad to, nasa ilalim to. So silipin natin ito mga bro, tapos ilista natin, tapos ano natin sa Googles para alam natin yung fix point nito kung saan para maano natin yung tamang data location ng pinpoint ng mga data ng mga voltage. Balik na lang tayo mga bro. So ito na mga bro,
So according sa number, ito yung number ng COF is ito yun. Yan, 8697-A C516. So tiningnan na rin natin to sa Google. Gagawin natin, kiskisin natin to, itong mga bilog-bilog na yan. So ano ko na lang mamaya kung saan ang BGH VGL dyan, kasi tiningnan ko na yan sa Google. So kiskisin natin para may idea kayo kung paano kiskisin, kasi dapat dandahan lang. So ganyan yan mga bro. Yan, zoom natin konti yan. Gamitan natin ang matalas, yung sa dulo lang yan, para may guide lang kayo mga bro, yung mga newbie dyan. So ang kiskisin natin yung BGH VGL lang. So according sa ano natin sa Google, ito yung BGH VGL, ito yung BGH. Tandaan lang ito mga bro, kasi late na ng circuit nito. Kiskisin na natin para makita yung ganyan lang. Sa una nito mga bro, ito yung BGH ata o BGL, nakalimutan ko, basta itong dalawa lang pinaka-importante. Tingnan natin kung may pumapasok ba na supply dito, yung required ng panel. So yan lang. So lagyan natin ng wala ng scotch tape, nabusan tayo. Hindi na makano itong scotch tape natin siguro yun. Kasi iwasan din natin masyadong matupi. So hindi na talaga kasi ano yung ano. So ngayon panda rin natin, tapos mag voltage check tayo kung mayroon ba tayong sukat dyan na supply. Lagin on muna natin. Yan, nabuo na. Yan, BGH mga bro, 25 yung sa unahan. Ito yung BGL. So ang BGL yan meron din. So ang problema nito sa ano na ito mga bro, sa glass no, problemado na itong glass no. Moisture na talaga itong glass mga bro, mayroong supply mga bro. Yan mga bro, mayroon din, may supply din. Yan o. BGL mayroon din. So lesson learned to mga bro. Kadalasan kasi sa mga unit na ganito, pag standby, nung standby mo, yung problema niya is iba, tapos na standby siya, madagdagan yung problema kasi moisture. Sa mga mahigit 2 taon ito na standby, sabi nangyari. So pinasok na ng moisture yung ano niya, yung glass. So hanggang dito na lang mga bro. So
at least na share ko sa inyo kung paano i-locate yung supply sa side. So wala na to, panel na talaga. So maraming salamat mga bro, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, Meltronic Vlog. Hanggang dito na lang. God bless sa ating lahat.